Atin pong basahin ang salita ng Diyos mula po sa Genesis chapter 3 verses 1 to 7. Ito po ang sinabi sa atin ng salita ng Panginoon. Ang ahas ang pinakatukso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon, Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari namang kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin, ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos pagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makauunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong kaya kumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Ang ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito ay may titulong maging mapagbantay sa katotohanan. Meron pong dalawang lalaki na nagkaroon ng pagtatalo. Upang marsolba po o marsolve ang kanilang pong sigalot, sila po ay pumunta sa isang hukom upang magpasuri kung ano po yung kaso nila. Ang unang lalaki, yung nagrereklamo, ang unang nagsalita. Siya ay napakagaling magsalita. Husay magpaliwanag ng kanyang panig. Pagkatapos niyang magsalita, tumango ang hukom at sinabi, tama ka. Sabi ng hukom. Nang marinig ito ng kabilang panig, yung nagsasakdal, agad siyang tumayo at nagsabi, sandali lang hukom, hindi mo pa nga naririnig ang panig ko. Kaya pinayagan siya ng hukom na magsalita. Siya man ay mahusay magsalita, kapanipaniwana ang kanyang paliwanag. Pagkatapos siyang magsalita, muli na namang tumungo ang hukom at sinabi, tama ka. Nang marinig ito ng tagasulat sa hukuman, alam niyo po yung tawag sa mga hukuman, di ba may nagtatay-tay? Nakalimutan na ginagamit doon. Siya na pasigaw, huwam! Hindi naman pwedeng parehas silang tama. Tumingin ang hukom sa kanya at umiti. At sinabi, tama ka. Diba? Mga kapatid, sa panahon ngayon, napakarami pong tinig ang nagsasabi, ito ang totoo, ito ang tama. At ngunit, sa totoo lang, marami rin dito ay kasi umalingan din naman na binanat lamang ng magagandang salita. Ang mundo po natin ay puno ng mga ideolohiyang nagpapanggap na tama. Ngunit, salungat naman sa paningin o sa salita ng Diyos. Hindi na po bago ang mga ganitong senaryo sa panahon po natin, yung ganitong uri ng kalagayan, sapagkat mula pa sa simula ng kasaysayan, doon pa lang sa Hardin ng Eden ay nakita na natin ang unang labanan sa katotohanan. Kaya nga po sa umagang ito, ay makikita po natin na doon nagsimula ang pandaraya. Dino po? Ng ahas na katumbas po na sinasabi po natin siya yung si Satan o yung Satanas. Isang pandarayang ginamit ang salita ng Diyos, pinago ito, at sa huli ay winasak ang tiwala ng tao sa salita ng Diyos. Kaya nga po pag-aaralan natin ang tatlong hakbang upang maging mapagbantay tayo sa katotohanan batay sa sinasabi po ng Genesis chapter 3 verse 1 to 7. Kaya po ang hamon sa atin ay upang tayo po ay bilang mga mananampalataya ay maging mapagbantay sa katotohanan. At ito po ay nagsisimula sa tatlong pamamaraan na dapat po natin gawin. Una po, pagkilala. Pangalawa po ay pagsusuri. Pangatlo po ay paninindigan sa salita ng
Diyos. Kaya ano po yung mga hakbang na ito na dapat po natin gawin para mabantayan ang katotohanan? Unahin na po natin. Una ay yung pagkilala sa katotohanan. Verse 1, sa atin na ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo ba sinabi ng Diyos na huwag kayong pakain ng anumang bungang kahoy sa halaman? Ang atin po ng Eden ay hindi lamang po isang paraiso na puno ng kagandahan. Ito ang unang lugar kung saan nagkaroon po ng talagang ang tinatawag po natin digmaan sa pamamagitan ng katotohanan at kasinungalingan. Malinaw po ang sinabi ng Panginoon kay Adan sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Ito po ang bilin ng Panginoon o utos ng Panginoon. Sa alinmang punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka ng malaya. O pwede po siyang kumain ng anuman. Malaya siyang kumain ng anuman. Ngunit, sa punong kahoy na pagkakakilala sa mabuti at masama ay huwag kang kakain. Yan po ay galing sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Yun po ang katotohanan. Ang ipinahayag ng salita ng Diyos. Ngunit, nang pumasok po ang ahas, ipinakilala nito ang unang pagdududa sa banal na kautusan. Ano po yun? Ano sabi po ni Satan? Talaga ba sinabi ng Diyos? Diba? Parang may pagdududa ka. Ano ba sinabi niyo, kapatid? Talaga ba sinabi ng kapitbahay natin? Pinagdududahan yung kanya kung sinabi. Kaya ang sandali ito ang nagsilang ng di pananampalataya. Sapagkat ang estratehiya o strategy po ni Satan ay maggasik ng pagdududa sa authority ng salita ng Diyos sa atin po. Kaya ang issue ay hindi lamang po tungkol doon sa pagkain ng bunga. Ito po ay tungkol sa kung magtitiwala ka ba sa sinasabi ng salita ng Diyos o siya mismo ang magtatakda o yung tao mismo ang magtatakda ng katotohanan para sa kanyang sarili. Alam niyo po sa panahon po natin ngayon, ang katotohanan na parang hindi na tinuturing na absolute o ganap. Relative na po o relativo. Para po mas madali paliwanag, ganito po yan. Sa panahon natin ngayon, hindi na tinuturing ng marami na may iisang katotohanan. Bakit po? Sa halip, bawat tao ay may kanya-kanyang kahulugan sa katotohanan. Depende sa kanilang pananaw, sa karanasan, o kaya ay damdamin. Ang tawag po dito ay relativism. Po, ang paniniwalang walang iisang pamantayan ng katotohanan at ang totoo para sa isa ay maaaring hindi totoo sa kanya. Maaaring sinasabi ko totoo sa akin, pero sa faith ay hindi totoo sa kanya. So, sa kanya, meron siyang pakahulugan ng sariling katotohanan. Kaya yan po yung tinatawag po natin relativism. Ngunit, kung tayo po yung mga mananampalataya, ang katotohanan po ay nanatiling ganap at nagmumula lamang sa Diyos at sa Kanyang salita. Sabi nga po sa John chapter 17, sanctify them by your word because your word is true. Po, ang tanging magsasabi po sa atin kung ano ang totoo ay ang salita ng Panginoon. Sa atin ng halamanan, nagsimula ang pagwasak po sa katotohanan. Ang unang tukso ay hindi po talaga physical, kundi theological. Theology. Ito po, paghamon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Ito po ay isang pag-atake sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya naman po nang magduda si Eva sa salita ng Diyos, bumagsak po. Ano po bumagsak? Yung pagtitiwala. Alam niyo po, totoo po yan. Ako, masasabihin ako sa iyo kung may tiwala ka sa akin, ganun. Pero kapag hindi ka nagtitiwala sa akin, huwag mong gawin. Tama? Yung isang tao na gumagawa ng isang bagay na sinabi mo ay nagtitiwala doon sa sinabi mo. Yan ang sa tao, di ba? Parang hirap magtiwala sa tao. Sabi nga ng Biblia, mas magtiwala ka sa Panginoon. Kasi alam mo kapag sinabi ng Panginoon, ay kanyang gagawin. Kaya naman po si Eva, dyan po siya binasa. Hindi na siya nagtiwala sa sinasabi ng Panginoon.
Dito po natin makikita yung prinsipyo bilang mga mananampalataya na tinatawag po natin sola scriptura. Sa Bible alone. Scripture alone. Na ang salita ng Diyos lamang ang pinakamataas ng pamantayan ng katotohanan pagdating po sa pamumuhay at paniniwala. Kaya kung may bagay po kayong gagawin, titignan po ninyo ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos pagdating sa pamantayan sa pamumuhay. Ano ang tinuturo ng salita ng Diyos pagdating sa uri ng buhay na dapat kong gawin natin mga mananampalataya. O kaya naman, ano yung dapat na aking paniwalaan? Tanging sa salita ng Panginoon lamang. Ang kasalanan po ay nagsimula ng palitan ng tao ang salita ng Diyos ng sarili niyang paghatol at pagnanasa. Kasi imbes na makinig si Eva doon sa sinabi ng kanyang asawa, tungkol po sa pagkain ng bunga na nakakaalam ng mabuti at masama sa gitna ng halaman na Noah, siya po ang sariling ang nagpasya na ay hindi, mukhang masama. Na tangay po siya sa tukso na sinasabi po ng ahas. At ganoon pa rin po sa panahon natin ngayon. Alam niyo po ba na ang mundo natin ay patuloy din na nagtatanong? Sinabi ba talaga ng Diyos na kasalanan ang imoralidad? Sinabi ba ng Diyos na kasalanan ang ganito? Sinabi ba ng Diyos na talaga si Jesus ang daan? Sinabi ba talaga ng Diyos na kapag ikay nagkasala, ikaw ay hahatulan? Ang ugat po ng lahat ng kasinungalingan ay ang pagtandi sa autoridad ng salita ng Diyos. Bakit po, alam niyo po kung gaano kahalaga sa korte ang Bible? Kung nakikita niyo po sa Pilipinas, even in US, ano po ang kinukuha nila bago po sila magsalita? Kumukuha po sila ng Bible, pinapatong sa kamay ng saksi at witness at siya ay manunumpa. Ibig sabihin, kinikilala po nila ng salita ng Diyos ang katotohanan. At siya ay magsasabi ng katotohanan dahil po sa Diyos. Nako? Kaya atin pong kilalanin mabuti mga kapatid ang katotohanan. Nang sa ganun, tayo ay maging mapagbantay. Nako? At saan po natin masusumpungan ang katotohanan? Sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos o ang Biblia ang aklat ng katotohanan. 2 Timothy chapter 3 verse 16, sabi po sa atin, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Malinaw po, di ba? Ang Bible ang magtuturo sa atin kung ano ang totoo at hindi. Pasintabi lang po, hindi po ako nagsasabi ng ito. I respect every individual. Most especially in regards to gender. Ano po? Sa Bible po, nilikha ng Panginoon, lalaki at babae. Alam niyo po ba kung ano sinabi ng Romans chapter 1 in regards to gender? Bakit nasa ganung kalagayan na ang marami sa atin? It's because hinayaan na sila ng Diyos sa ganung kalagayan. It is God's judgment on them. Bakit? Ayaw nilang kilalanin ang katotohanan. Basahin niyo po ang Romans chapter 1 verse 8 to the following verses. Most especially chapter 10, verse 26 and 27 with regards to that issue. Kaya po, kung meron po tayo magiging batayan sa pamumuhay, ano bang sinasabi ng salita ng Diyos? Ano po? Nakasabi sa atin, huwag na kayo magpagtawan. Bakit ang sabi ng salita ng Diyos, maging daan kayo ng kapayapaan? For peace. Peace be with you. Ano? Yung po sinasabi sa atin ang salita ng Panginoon. Ngunit, hindi lahat po ito po tananin nyo, ito po billing sa atin. Ngunit hindi po lahat na gumagamit ng kasulatan ng Biblia ay nagtuturo ng katotohanan. May mga gumagamit po ng Bible, it's for their own benefits. Para sa kanilang kapakinabangan. At hindi na po dahil sa katapatan sa salita ng Panginoon. Ang ahas po ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon, gumamit din siya ng Scripture. Pero anong nangyari? Bakit? Anong nangyari matapos na gumamit ni Satan ng Scripture? Kasi sa panahon ng tukso ng Panginoong Jesucristo, po sa wilderness, 40 days po siya sa wilderness, tinukso rin ng Panginoon. Alam niyo po ba, kinuha ni Satan ang mga verses from the Old Testament
para tuksuin ang Panginoon. Kaya po, maging mapagbantay tayo mga kapatid. Ang sunod po nating hakbang, maliban po sa ating pong pagkilala sa katotohanan, ay pagsusuri. Para hindi po tayo madaya sa anumang itinuturo sa atin, ay suriin po natin kung ano po ang katotohanan. Sabi nga nila, maging mapanuri. Siyasating mabuti ang katotohanan na sinasabi nila. Sabi po sa John, test every spirit. Hindi po yung espiritu na sinasaliban ng masamang espiritu. Actually, meron pong mga false teacher. Sa panahon po ni Apostle John sa 1 John, sinasabi niya na itong sekta ng paniniwala na to, specifically yung Gnosticism, ay nagtuturo ng hindi ayon sa salita ng Diyos. Kaya sinabi po ni John, the beloved, na suriin ninyo ang bawat espiritu na nagtuturo. Kaya po hindi lahat na natuturo ng salita ng Diyos ay ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Maging mapanuri po tayo. Ano po nangyari? Sinabi po na Genesis chapter 3 verse 4 to 6. Sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Sapagkat alam ng Diyos na kapag kayo'y kumain nito ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging tulad ng Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. Hindi nagdag ni Satan doon sa ano na yun. At meron din po siyang binawas. Dito po ginamit ni Satan ang kalahating katotohanan. Ang tawag po namin dyan is sin of omission. Nagtatanggal, nag-uungit po siya ng isang bagay. Kaya kapag nag-aaral po ng salita ng Diyos, be careful to teach, to in your study, and also in teaching. Kasi mamaya, may sinasabi ka na hindi mo binanggit yung kabuuan ng sinasabi ng salita ng Diyos na nagbibigay ng maling kahulugan doon sa mga makapakikinig ng pangaral ng salita ng Diyos. Tama siya naman na mabubuksan ang kanilang mga mata. Ngunit mali siya sa layunin, sapagkat ang bunga ng kanilang pagsaway ay kamatayan. Sabi ni Satan, hindi ka mamamatay. Alam niyo po, sa ganyan pa rin po ang kaaway ngayon. Hindi siya laging nagdadala ng hayagang kasinungalingan. Ano po? Si Satan is so subtle. Hindi po niya sasabihin sa iyo na tila sinungaling yung kanyang sinasabi. Merong flavoring of truth. May kaunting katotohanan. Kaya kapag hindi ka nagbabantay, mapapaniwala ka, akala mo, totoo yung sinasabi niya. Yung pala nun, kung magaling yung mga nagbebenta ng mga items, sabihin na, original na. Kung ikaw hindi ka marunong magsuri ng katotohanan, makabibili ka ng isang item na akala mo original, looks like, sa mga bumibili ng isang sapatos, ang tawag dyan, Class A. Class A shoes. Mukhang totoo. Mukhang original. Kamukha lang. Half truth. Kaya sabi po ni Martin Luther ay ganito. Kaya mag-ingat po kayo ng kadalasan ang pandaraya ng kaaway. Mukhang tama. Pero hindi naman tama. Sabi po ni Martin Luther, Satan is the prince of lies, who always mingles truth with falsehood to deceive the simple. Kaya po yung truth ay parang hindi maging, kasi si Bible din, sabi ng Panginoon, even Satan will transform himself as an angel of light. Parang may madaya. Kasi paano nga naman tayo madadaya kung hindi ka mukha? Sa pera nga, di ba po? Sa mga nadaya na po ba kayo? Kasi po ako nadaya na ng 1,000. Mga pinagtitinda pa. Mukha kasi siyang totoo. Siguro dahil sa sobrang eager mo makabenta. Na po, pera pa lang, pinabayad sa... Nung pinabayad ko sa palengke, sabi, peke po ito. Ha? Magkano lang kinita ko? Tapos na peke pa ako? Patay. Kasi hindi ako maging mapagbantay. Hindi ko tinignan kung totoo ba o hindi yung binayad sa akin. Kaya nga po ito ang dahilan kung bakit dapat napakahalaga na maging mapagsuri. Maging mapagbantay. Magsuri po tayo. Katulad po ng mga taga-Berea sa chapter 17 verse 11. Pinuri sila ni Apostol Pablo sa kanilang pagsusuri araw-araw. Ang kasulatan ay sinusuri nila at inaalam nila kung totoo nga ba ang kanyang sinasabi at ayon sa salita ng Diyos. Ito po ang masuyusing pagsisiyasa.
Sabi nga po sa Gawa 17:10-11, nang gabi ring iyon ay pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating doon, sila'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. May bukas ang isipan ng mga Hudyong taga-roon, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga-roon kaysa sa mga Hudyong taga-Tesalonica. May pananabik silang nakinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Alam niyo po ba bilang isang iglesia? Ang iglesia po ang pundasyon at haligi ng katotohanan. Kaya kapag ang isang iglesia ay lumayo na sa katotohanan, hindi siya nagiging haligi at pundasyon na dapat ay layo ng Panginoon bilang isang iglesia. Kung ang iglesia po ay aalis sa katotohanan, bubuo at kinibag po ang iglesia po. Si Eva man po, maliban po kay Satan, si Eva man po ay hindi naging mapanuri noong panahon po iyon. Siya naman po ay guilty saan po? Sa sin of addition. Si Satan, saan daw po siya guilty? Sin of omission. Nagbabawas siya. Si Eva, addition. Ano yung dinagdag ni Eva? Sa utos ng Panginoon. Sumagot ang babae. Sa chapter 3, verse 2-3, maaari namang kainin namin ang anumang bunga ng sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng mga puno na nasa gitna niyon, ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin. Tama naman po, di ba? Wala namang mali. Nihihikuin man. Sinabi ba ang Diyos na bawal nilang hikuin? Naman po siguro, hindi inutos niya. Hindi kaya si Adan ang nagdagdag. Dinagdagan ni Adan. Sabi ni Adan kay Eva, ano po, baka di naging mapagbantay si Eva. Huwag daw nating, kakainin, huwag mo rin hikuin. Hindi rin natin masabi. Nasa silent lang ako. Bible lang, pastor, nagdagdag ka. Guilty ka. Nagdagdag ka. Ano po? Kaya mga kapatid, hindi lahat ng mukhang tama ay katotohanan. Mukhang tama naman, ang sinabi ni Eva, dapat tayo ay tinatawag natin maging discerning. Ano po? Marunong kumilatis ng katotohanan. Sabi po ni Charles Spurgeon sa kanyang mga preaching, discernment is not knowing the difference between right and wrong, but knowing the difference between right and almost right. Mukha namang tama eh. Wala namang problema. Mukha namang tama. Almost right lang, but it's not right. Ano po? Kaya nang makita ni Eva na ang bunga ay kaakit-akit sa mata at mainam sa kaalaman, pinili niyang sundin ang kanyang pagnanasa kaysa sa salita ng Diyos. At ito na po yung tinatawag nating simula ng kasalanang makasarili. Ang pagnanais na mamuhay ng hiwalay sa Diyos. Sa mundo po natin ngayon, ganito pa rin ang kasinungalingan. Ikaw ang masusunod, sundin mo ang iyong puso, lahat ng totoo ay depende sa pakiramdam mo. Tama? Kung nararamdaman mong tama, sige. Wala nang batayan, wala nang pamantayan ng katotohanan. Ngunit ang sabi ng salita ng Diyos, kung tayo ay depende sa laman ng ating puso, sa Jeremias chapter 17 verse 9, ang puso ay mandaraya higit sa lahat ng bagay. Sa amin po sa aming pong pag-aaral, if you want to know a person's depraved condition, yung pagiging makasalanan ng tao, look at his heart. Look at his heart. Why? Because yung pinakang seat ng corruption is seated at the heart of every man. Ay sabihin natin, ang tao ay mabuti. Tingnan mo ang kanyang puso. Sin seated at the very heart, at the very core of the heart of man. Kaya nga si Jeremiah sabi niya, ang puso ay mandaraya higit sa lahat ng bagay. Kaya may tao magsasabi sa inyo ganito, pero hindi mo alam ng puso kung totoo o hindi. Tama? Sino nakaalam mo? Diyos lamang ang nakaalam. Kaya mga kapatid, ang katotohanan ay hindi nasusukat sa damdamin, kundi sa kapayagan ng Diyos, nang tanggihan ng tao ang katotohanan, dumating ang kasalanan, kahihiyan at maging ang kamatayan, kaya wag po tayong padaya mga kapatid. Maging mapanuri, maging mapagbantay. Baka yung tinuturo sa atin ay magbubulit pala sa atin sa kamatayan.
Minsan hindi natin alam. Man do not know the end of where he is walking. Ako, baka akala niya yung tamang matuwid, pero sa dulo pala ay kamatayan. So maging mapamunuri po tayo. At huli, nabanggit din Brother Kim kanina po sa kanyang testimony. Saan po? Paninindigan sa katotohanan. Para maging mapagbantay po tayo, una, ano daw po? Maging pagkilala, kilalanin natin ang katotohanan. Pangalawa, yan po, pagsusuri sa katotohanan. At pangatlo, panindigan mo ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Panginoon. Sa Genesis 3:6, nakita ng babae ang bunga ay kaaya-aya, kaya kumuha siya at kumain. Alam ni Eva ang sinabi ng Diyos, alam niya na ipinagbabawal ang bunga, mga kapatid, ngunit sa sandali iyon, pinili niyang sundin ang nakita at naramdaman kaysa ang sinasabi ng salita ng Diyos. Before we decided, doon po sa naging pagpapasya po namin, hindi po kami tumingin sa emotion. Hindi po kami tumingin sa situation. Saan po kami tumingin? Sa scripture. Tinignan po namin kung ano ang tunay na sinasabi ng salita ng Diyos. At tayo po ay naninindigan sa katotohanan. Sa bawat tukso po kasi, ang tanong ay hindi lamang, alam mo bang tama? Kundi, panghahawakan mo bang mabuti? Kung ano yung tama. Are you holding into the truth tightly? Sabi nga po ni James, maging tagatupad tayo ng salita ng Diyos at huwag lamang maging tagapakunin. Ang labanang nagsimula po sa Eden ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Hanggang ngayon po, kung kayong magulat, kung meron pa rin tayong pang-iba sa katotohanan. Ngunit, sa ating nanatay Kristo, tinawag tayong maging tagapagtanggol ng katotohanan sa gitna ng mundong puno ng kasinungalingan. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa ating 2 Corinthians chapter 10 verse 5, sirain natin ang mga haka-haka at bawat bagay na nagmamataas laban sa kaalaman ng Diyos at bihagin natin ang bawat pag-iisip upang ito'y pasunurin kay Kristo. Diyan po sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Panginoon. Kaya sa atin po mga tagapakinig bilang pong pastor na iglesia ito, I will make sure in the best of my ability by God's grace and through the work of the Holy Spirit that I will preach the truth and nothing but the truth, so help me God. Diba? Wala na pong iba, kundi kung ano po ang tinuturo ng salita ng Panginoon. At kung masumpungan niyo po ako na nagtuturo ng mali, ay ba yung maluwag po, ang gate po natin. Makalalabas po kayo kasi pinaniniwalaan yung mali ang tinuturo ng Espiritu. Siriin din po ninyo tulad ng mga taga-Berea. Hindi po ako yung tipong, huwag niyo suriin ang sinasabi, suriin ninyo! Patunayan ninyo na sinasabi ng salita ng Diyos, totoo nga yung aking sinasabi at tinuturo bilang mensahero ng Panginoon. There's one thing that we should understand. The only thing necessary for evil to triumph is what? Is for good men to do nothing. Nilaban ba natin ang katotohanan? Ipinaglaban ba natin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos? Even to the point of our separation. Diba? Si Jesus Cristo lamang po ang katotohanan. That is why we believe tayo po ay papatronize ng truth. Kasi si Kristo po ang katotohanan. John chapter 14 verse 6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ng Diyos. We are teaching that there is only one way for a person to go to heaven. It is not through good works. Hindi po ito sa pamamagitan ng mabuting gawa, sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para po tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Siya ang karapat-dapat na handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. At yung ginawa niyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo ay minsan at sapat na para tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Kaya ang panawagan ng Diyos sa atin, magsisi kayo ng inyong mga kasalanan at manumbalik sa Diyos para kayo ay maligtas. Kaya po yan po ang tinatayuan natin at tinitindigan bilang mga mananampalataya. Si Jesus lamang po ang nagtuturo ng katotohanan.
Siya mismo ang katotohanan. Kaya po ang katotohanan ay hindi po ideya. Hindi yan ideya ni pastor. Hindi yan prinsipyo ng isang tao. Ito po ay isang persona. Si Kristo na nagkatawang tao na namuhay sa atin at nagturo sa mga apostol. Itinuro niya ang katotohanan at ipinagpapatuloy po natin sa ating pangangaral ng salita ng Diyos. Siya ang anak ng Diyos na nagkatawang tao sapagkat nais ng Diyos na malaman po natin personal kung ano po ang ibig sabihin at ano ang katotohanan. At si Jesus po ay tumayo para sa katotohanan. In John chapter 18 verse 37, sabi po ng Biblia, kung ganoon, isa ka ng hari. Ito po yung sarap ni Pilato na si Pilato nag-iisip din eh. What's truth? Ano ba ang katotohanan? Alam niyo po kung ano sinagot niya ang Panginoon? Ikaw lang ang nagsabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magpatotoo tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Kaya po nangarapin ni Jesus si Pilato at pinahag niya ang layunin ng kanyang pagparito upang magpatotoo sa katotohanan. Pinaglaban niya po ang katotohanan up to the point of dying on the cross. Yan po ang kanyang ginawa. Yan ang kanyang misyon. Ang kanyang katotohanan ay naglalantad ng kasalanan at nagtuturo sa atin ng katwiran at kaligtasan. Ang patutuo po ni Kristo sa katotohanan ay sumasalungat sa lahat ng kasinungalingan. Lalo na sa kasinungalingan ng sariling kabutihan at kalayaan mula sa Diyos. Tanging sa pamamagitan lang po ng banal na Espiritu, maunawaan at patatanggap ng tao ang mga katotohanan ito. Alam niyo po ba kung sa chapter 16 verse 13 ng talata na ito, nung sinabi ng Panginoon na ako ang tinapay ng buhay, hindi maintindihan yung mga nakikinig na mga Hudyo sa Kanya. Ito yung ibig sabihin ng siyang tinapay ng buhay. Di ba siya ay anak ni Jose na karpintero? Bakit siya sinasabing siya ang tinapay ng buhay? Yung sinabi ng Panginoon, kaya hindi nyo naunawaan na malibang ang Ama ang maglapit sa atin, no? No one can come to me except the Father draws him to me. Hindi makalalapit ang sinuman sa Diyos sapagkat ligaw po siya sa katotohanan. That is reality. Walang humahanap sa Diyos. Wala kahit isa. Unless God took the initiative to draw a man near to God, saka pa lang po siya makalalapit. Sabi ko nga sa isang kapatid, that is not the picture of regeneration. Di ba yan ang larawan ng regeneration? God will do something to a sinful man to draw near to God. Because left to himself, he will never draw himself near to God. Only the power and the grace of God will push a person going to back to God. Wala pong anumang kapangyarihan. Totoo po yan, kasi sino po ba sa atin ang nagsumbong talaga? Kung meron po ako nakausap, hinanap niya daw ang katotohanan, nung in-analyze ko yung katotohanan niya, ligaw pa rin siya. Sapagkat mali ang pamamaraan ng kanyang kaligtasan. Sabi niya sa akin, kailangan ko sundin ang 10 utos ng Panginoon. Kaya ako'y gumagawa ng nagkakamang gawa sa aking kapwa. Namumuhay ako ng matuwid. Hindi po yun ang pamamaraan ng Diyos. Para ang isang tao ay maging matuwid. Sa pamagitan po ng pananampalataya kay Jesus. Sapagkat si Kristo lamang ang namatay para sa ating mga kasalanan at tayo matupos sa ating mga kasalanan. Bilang pagtatapos po sa ating mensahe sa umaga pong ito at aplikasyon, sa aplikasyon na po yan. Alamin po natin ang salita ng Diyos. Maglaan po tayo mga kapatid araw-araw ng pagbabasa at pagninilay ng salita ng Panginoon. Tandaan po ninyo, kung hindi mo alam ang katotohanan, madali kang madadaya ng kasinungalingan. Pangalawa, huwag po ninyong tanggapin agad ang bawat turo. Matutuwa tayo. Kaya tinuturuan po kayo magsuri. Ano po? Matuto po tayo magsuri. Kahit ito'y magandang pakinggan. Ganda naman sinasabi ko, wala namang magsuri po. Ano ba, kapatid? Hindi masama magsuri para hindi ka madaya. At iambing po natin, yung sinasabi niya sa kasulatan, yung turo niya,
Para sa gano'n, hindi po tayo bumabatay sa ating pong paniniwala dahil lang may nagturo sa pulpito o kaya dahil lang napakinggan natin, nabasa natin sa Facebook, social media. Kaya kung maging mapanuri ang mga kabataan, ha? Hindi lahat na nababasa ninyo sa social media ay tama. Maging mapanuri kayo. Bantayan ninyo ang katotohanan. Number 3, bilang aplikasyon. Manindigan po tayo sa katotohanan. Kahit hindi po ito popular. No? Ayun ang sikat ng katotohanan. Ito na ako. Kahit ikaw na lang mag-isa na naninindigan sa katotohanan. Huwag pong hayaan ang takot o pagnanais na tanggapin ng iba. Yan, di ba? Para tanggapin niya ako, aayon na lang ako sa kanya. Kahit by conviction, hindi ka makaayon. Kasi alam mong mali. Manindigan po tayo sa katotohanan. At magtiwala po tayo sa biyaya ng Diyos na magpapatatag po sa atin. Na kapag tayo po ay natutukso, na ano po, umayon sa kamalian. Bilang konklusyon, nakita po natin kung paano binago ni Satanas ang katotohanan upang dayain ang tao. Nakita rin natin kung paano tayo dapat maging mapagbantay. Una, alamin ang pinagmulan ng katotohanan, ang salita ng Diyos bilang pagkilala. Pangalawa, siyasatin natin ang katotohanan, huwag basta tatanggap ng anumang aral. Pangatlo, panghawakan ng katotohanan, manindigan po tayo sa katotohanan. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa Efeso chapter 6 verse 14, magpakatatag kayo na ang inyong baywang ay nabibigkisan ng katotohanan. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pag-aaral ng Diyos.